Hello sa inyo, at welcome sa ating channel. Samahan niyo akong maglakbay pabalik sa nakaraan, sa loob ng marangyang ngunit puno ng lihim na Forbidden City. Isipin niyo to, ang sinag ng aaw sa umaga ay tumatagos sa mga binta ng papel, ginagawang ginto ang kulay ng mga disenyo sa kama na gawa sa sandalwood. Sa labas, ang huni ng mga ibon ay nahahalwan ng ritmikong tunog ng mga yabag ng mga gwardyang nagpapatrolya. Nisang nakakabighaning katahimitan, ngunit peke. Ang hangin sa umaga sa loob ng palasyo ay parang nasa isang high-class resort. Ang pagkakaiba lang, ang mga bisita dito ay walang karapatang mag-shut out. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-play ang video at mag-subscribe. Malaking tulong yan para sa ating channel. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili? Paano sisiguraduhin ng isang emperador, ang pinuno ng buong kalpaan, na ang bawat babaeng makakatabi niya sa gabi ay isang dilag na ganap na ligtas? Ang sagot ay wala sa pag-ibig, kundi sa isang proseso na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang investigasyon. Tinatawag ito sa isang magandang pangalan, Jinshi. At sa pagtatapos ng kwentong ito, may intindihan niyo kung bakit ito ang pinakamalaking bangungot ng bawat babae sa palasyo. Halina't simulan na natin ang ating paglalakbay. Nakaupo ka sa gilid ng iyong kama, maligpit na magkahawak ang iyong mga kamay, basa na sa pawis ang iyong mga paad. 3 araw ka na sa palasyo, 3 araw na parang isang siglo. Ang paunang pakiramdam ng pagiging bago at pagkamangha ay unting napalitan ng isang malabong takot. Isang hindi nakikitang bigat na gumagapang sa bawat sulok ng maliit na silid para sa mga bagong dalagang pinili para sa palasyo. Ikaw at ang halos 100 iba pang mga babae ay nagmula sa iba't ibang panig ng bansa. Bawat isa ay may kanyang ganda, kanyang kwento, ngunit iisa lang ang kinang sa inyong mga mata, puno ng pag-asa at may bahid ng malalim na pangamba. Kuminla ka ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang iyong kumakabog na dibdib. Ang amoy ng kahoy at bulaklak ng magnolia sa hardin ay dapat sanay nakakarelakis, pero mayon, para itong nakakasakal. Hindi ka pwedeng lumabas. Pwede ka lang manatili sa itinalagang gusali, naghihintay. Naghihintay sa... Hindi mo rin alam. Ang mga matatandang tagapamahala ay tinuruan ka lang ng mga pangunahing alituntunin sa paglakad at pagsasalita. Ang kanilang mga mukha ay laging malamig, walang ngiti, walang kahit anong salita ng pagpapalakas ng loob. Para silang mga magpapalayok na lumitingin sa mga piraso ng putik, naghahandang ilagay ang mga ito sa pugon upang makita kung alin ang magiging perpekto, at kung alin ang mabibitak. Sa likod ng isang screen, may mahinang bulungan. Si Aro pala, ang dalagang katabi mo ng higaan, isang anak ng isang opisyal mula sa Jiangnan. Ang boses niya ay kasing hinaw ng agos ng batis. Ngunit ngayon, ay nanininig na parang maiiyak. Narinig mo na ba? Bukas ng umaga. Bukas na umaga darating ang mga taga, Jinshi kang para kunin tayo. Isang kaba ang bumalot sa puso mo. Jinshi kang. 2 salitang palihim mong naririnig sa usapan ng mga tagapagsilbi. Isa itong makapangyarihang lugar, isang misteryosong lugar na nagpapasya sa kapalaran ng lahat ng nababaihan sa palasyo. Para saan? Sinubukan mong panatilihing kalmado ang iyong boses, pero rinig mo mismo ang panginginig nito. Lumabas si Aro mula sa likod ng screen, ang kanyang magandang mukha ay maputla ngayon. Para sa pagsusuri ng katawan. Halos pabulong niyang sabi. Ang mga salitang pagsusuri ng katawan ay parang napakabastos at nakakatakot. Hindi ito tulad ng pagtingin ng doktor sa iyong pulso sa inyong bahal. Sinasabi sa iyo ng iyong kutob na ang pagsusuring ito ay hindi lang mag-uubad ng iyong damit, kundi pati na rin ng iyong dignidad. Umupo si Aro sa tabi mo, bahagyang nanininig ang kanyang katawan. Palihim kong narinig sa mga tagapamahala. Sabi nila, susuriin daw nila tayo ng masinsinan. Mula buhok, balat, hanggang sa mga pinakapribadong bahagi, titingnan nila kung birihin pa tayo. Kung may peklat,
kung may kakaibang amoy, at kahit pa ang ating paglakad at pagsasalita. Bawat salitang binitawan niya ay parang ikang hindi nakikitang patalim na humihiwa sa iyong isipan. Lumaki ka sa pangangalaga ng iyong pamilya, isang hiyas na iniingatan sa isang kahon. Ang ideya na kailangan mong ilantad ang lahat sa harap ng mga estranghero ay nagdulot ng panginginig sa iyong gulgod. Ito ay hindi isang pagsusuri sa kalusugan, ito ay isang pagsusuri ng produkto. Ikaw at ang iba pang mga dalaga ay walang iba kundi mahahalagang handog, at kailangan nilang tiyakin na ang produktong ito ay perpekto bago iharap sa may-ari nito. Ang lahat ng pangarap mo tungkol sa pag-ibig ng isang emperador sa isang marangyang buhay ay biglang nadoob. Ang katotohanan ay mas brutal at mas manupit kaysa sa anumang kwentong narinig mo. Sabi pa nila, pagpapatuloy ni Aroo, lalong humihina ang boses. Kung hindi ka makapasa, ang pinakamababa ay ibabalik ka sa pamilya mo, dala ang kahihiyan ng pinakamatindi. Pwede kang ipadala sa Higin Palace, ang lugar kung saan nilalabhan ang mga damit ng buong palasyo, at mamumuhay ka ng mas masahol pa sa isang alipin. Higin Palace. Isang pangalang bago sa iyong pandinidi, ngunit sa tono ni Aroo, naiisip mo ang isang lugar na malamig at walang kinabukasan. Tumingin ka sa paligid ng silid. Ang ibang mga dalaga ay nagkukumpulan na rin, nagbubuluman. Wala na ang tisap at hiya sa kanilang mga mukha noong unang araw. Napalitan ito ng tensyon at pangamba. Lahat sila ay mga bulaklak na nalihihintay ng hatol, hindi alam kung ilalagay sa isang mamahaling florera o itatapon sa putik. Bigla mong hinawakan ang iyong mahabang itim na buhok. Sabi ni Inay, ito raw ang pinakamagandang buhok na nakita niya. Oras ang dinugon niya para suklayin ito, para lagyan ng pabaho. Magiging sapat kaya ito sa kanilang mga matang. Tumingin ka sa iyong mga kamay, mga daliring payat, at maputi. Sapat na kaya ang lambot na mga ito. Isang matinding kaba ang bumalot sa iyo. Pakiramdam mo ay isa kang manikang porselana. Naghihinday na siya sa atin ng mga tao ang bawat detalye. Naghahanap ng kahit pinakamaliit na bitat. Biglang bumukas ang pinto. Isang matandang tagapagsilbi ng hari, na nakasuot ng madilim na asul na damit, ang pumasok. Sumunod sa kanya ang dalawang babaeng tagapamahala na maseryosong muka. Nagsalita ang tagapagsilbi. Ang boses niya ay mayabang ngunit malamig, mga binibit, oras na. Sumunod kayo sa amin sa Jinshikang. Walang nangahas na magsalita. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa grupo ng mga dalaga. Ikaw at ang iba pa ay tahimik na tumayo, naglakad ng nakapila na para mga manikang kahoy na kinokontrol ng hindi nakikitang mga talik. Ang daan patungo sa Jinshikang ay hindi mahaba, ngunit pakiramdam mo ay nilalakad mo ang isang buong buhay. Ang daan ay gawa sa mga luntsyang bato. Sa magkabilang panig ay matataas na pulang pader na tumatakit sa kalangitan, iiwan lamang ng isang makitid na guhit ng liwanag sa itaas. Hindi ka nangahas na tuminala, nakatingin ka lang sa sakong ng babaeng nasa unahan mo. Narinig mo ang mahinang iyak ni Aroo na nasa likuran mo. At gusto mo sanang lumingon pahawakan ang kanyang kamay, pero hindi ka nangahas. Ang isang maliit na kilos ay maaaring ituring na pagsuway. Ang kapangyarihan ng palasyo ay wala sa mga espada, kundi sa mga hindi nakikitang alituntunin na humihigpit sa mga tao. Ginagawa silang mga aninong masunurin. Sa wakas, huminto ang grupo sa harap ng isang gusaling hindi kapansin. Wala itong mga bubong na maganda ang kurba o mga haliging gintong. Isa lamang itong simpleng hilera ng tatlong silid. Ang pinto ay gawa sa madilim na kahoy at sado, kung saan nakasabit ang isang plaka na may tatlong salita, Jinshikang. Ang lugar ay naglalabas ng isang malamin at seryosong aura, kaiba sa karangyaan ng ibang mga palasyo. Suminyas ang nangungunang tagapagsilbi, at itinulak ng dalawang babae ang mabigat na pinto. Isang malamig na hangin na may amoy ng halamang gamot at isang kakaibang insenso ang sumalubong sa iyo. Sa loob, ang silid ay malawak at walang laman, medyo madilim. Sa sahin ay may mga banig, at sa gitna ay may ilang mababang mesa.
Naghihintay doon ng 10 pang babaeng tagapamahala, lahat ay nakasuot ng madilim na ason na uniforme. Maayos ang pagkakatali ng buhok, at walang emosyon ng mga muka. Ang pinuno sa kanila, marahil mga 50 taong gulang, ay tila may pinakamataas na posisyon. Ayan ang kanyang mukha, matalas ang mga mata na parang labaha, at may itim na nunal sa gilid ng bibig. Nang tingnan niya ang grupo ng mga dalaga, pakiramdam mo ay kaya niyang basahin ang kalooban ng bawat isa. Yumuko ng bahagya ang tagapagsilbi sa kanya. Mamadang, narito na sila. Tumango lang si Mamadang, hindi nagbago ang tingin. Nagsalita siya, ang boses ay hindi mataas o mababa. Ngunit malinaw at matigas, umalinaw sa katahimikan. Napili kayong pumasok sa palasyo, ito'y isang biyaya na katumbas ng 3 henerasyon. Ngunit para makapaglingkod sa kamahalan, kailangan ninyong patunayan na karapat dapat kayo. Mula ngayon, dito, walang mga binibini, walang mga prinsesa. Mayroon lamang mga mapipili at mga aalisin. Naglakad, nakad siya sa harap ninyo, ang kanyang mga sapatos na may simple na borda ay daang dumadasdos sa sahig, walang inay. Nang pagsusuwi na iyon ang magpapasya sa inyong kinabukasan. Nahahati ito sa 3 bahagi, tinatawag na Wang, Wen, at Si. Maganda pakinggan, pero sasabihin ko sa inyo, mas mahigpit pa ito kaysa sa anumang pagsusulit sa labas. Huminto si Mamadang, tumingin diretso sa iyong mga mata, isang tingin na nagpayoko sa iyo. Ang unang bahagi, Wang, ay nangangamulugang pagtingin. Titingnan namin ang inyong paglakad, postura, at balat. Sinumang may baluktot na lakad, kuba, o may peklat o nunal sa hindi magandang posisyon, ay aalisin. Ilang dalaga ang napasinghak. Bigla mong naisip ang maliit na petlat sa iyong tumod, isang alaala ng pag-akyat mo sa puno noong bata ka. Nituturing kaya itong isang depekto? Nuling bumilis ang tibok ng iyong puso. Ang ikalawang bahagi, Wen, ay nangangahulugang pakikinig at pag-amoy. Pakikinggan namin ang inyong boses. Dapat itong malinaw, natamis, hindi garalgar o paongs. At mas mahalaga, susuwiin namin ang amoy ng inyong katawan. Hinumang may kakaibang amoy, gaano man kaliit, ay agad na aalisin. Sa nakalipas na 3 araw, ang inyong pagkain ay espesyal na inihanda para linisin ang inyong katawan, ngunit kung kayo mismo ay hindi malinis, walang makakapagtago nito. Nalong lumalaki ang takot. Pakiramdam mo ay hinuuban ka, paunti-unti, hindi lang ng damit kundi pati na rin ng mga pinakatagong lihim ng iyong katawan. Nagpatuloy si Mamadang, nalong lumamig ang kanyang boses. Ang huling bahagi, ang pinakamahalaga, ay ang pagsalat. Diretsyong susuriin ng mga tagapamahala ang buong katawan ninyo. Mula sa buhok kung sapat ba ang kapal at kinis, hanggang sa sakong kung sapat ma ang ngosas. Susuriin namin kung kayo ay biryen pa. Susuriin namin ang bawat puldada ng balat upang matiyak na walang depektong nakatago. Ang kanyang mga salita ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa inyong lahat. Ang hangin sa silid ay bumigat. Halos hindi ka makahina. Ito ay hindi isang pagsusuwi, ito ay isang panghihimasok. Naramdaman mo ang galit at kahihiyan na namumuo sa loob mo, ngunit mabilis mo itong pinigilan. Sa lugar na ito, ang emosyon ay isang luho at panganib. Kailangan mo lang tanggapin, o matanggal. Sa buong proseso, diin ni Mamadang, kailangan ninyong sumunod ng walang pasubali. Huwag magsalita, huwag magtago, huwag magpakita ng sama ng loob. Anumang kilos na ituturing na hindi pakisipagtuluman ay magdudulot ng matinding kahihinatnan. Naintindihan niyo ba? Opo, naintindihan po. Isang daang mahihinang boses ang sabay na sumagot, piraso at nanginginig. Tila nasiyahan si Mamadang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Kaugti. Na yun, hubarin ninyo ang inyong mga damit, iwan lamang ang pinakaloob na saplot. Isang pumunta sa likod ng screen na iyon. Ang unang pagsusuni, Wang, ay magsisimula na.
paggabigay ng utos. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalat. Pagkatapos, nagsimulang marinig ang kaluskos ng mga tela. Tiningnan mo si Aro, nakita mong tumutulo na ang luha sa kanyang mga pisngi. Naramdaman mo ring nangangati ang iyong mga mata. Nanginginig ang iyong mga kamay habang tinatanggal ang bawat butones. Bawat piraso ng keda na inihanda ng iyong pamilya, na ngayon ay parang napakabigat na kadena. Nang karuskos ng tela ang tanging tunog na maririnig sa nakakasakal na silid. Ang panlabas na damit, pagkatapos ang paloob, bawat piraso ng seda ay nalaglag sa saig na parang mga tuyong dahon. Nang malamig na hangin ng umaga ay dumampi sa iyong balat, nagdulot ng panginginig. Hindi lang ito ang lamig ng panahon, kundi ang lamig na tumatagos hanggang kabuto dahil sa kahihiyan. Halos 100 katawang makikinis, mga bunaklak na dating nakatago sa likod ng maraming patong ng damit, ay nayo'y nakalantad sa ilalim ng mahinang ilaw ng mga parol. Hindi ka nangahas tumingin sa mga nasa paligid mo. Ni hindi mo gustong isipin na tinitingnan ka nila. Lahat ay nakayuko, ang mga payat na balikat ay bahagyang nanginginig. Sinusubukang gamitin ang natitirang tela para takpan ang mga pinakasensitibong bahagi ng katawan. Na sandaling ito, wala nang pagkakaiba sa pagitan ng anak ng opisyal o anak ng mangangalakan. Lahat ay pantay sa kanilang kahubaran at takot. Merong kumalinongaw ang boses ni Mama Dang, walang emosyon. Isang dalaga sa unahan ang nagunat, at dahang pumasok sa likod ng puting screen. Ang manipis na tela ay walang maitago. Ginawa lang nitong malabo ang anyo ng dalaga, na lalong nagmukhang mahina at iisang. Narinig mo ang mga yabag ng mga tagapamahala na umiikot sa kanya, at ang kanilang mga buluman na hindi mo maintindihan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang dalaga, maputla, at itinuro sa isang sulok ng silid. Nakapasa siya. Tumerodos. Isa na namang pumasok. Ang proseso ay mabilis at parang makina. Bawat isa ay tumatagal lamang ng ilang minuto. Nakatayo ka roon, ang puso mo'y parang tagbol. Sinusubukang ayusin ang iyong paghina. Binibilang mo sa isip ang bawat isa, bawat numerong lumilipas ay naglalapit sa iyo sa paghatol. Pasimple mong sinilit si Aro, ilang tao ang pagitan ninyo, mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang mga labi. At ang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Nagtama ang inyong mga mata sa isang maikling sandali, isang walang salitang pag-unawa sa pagitan ng mga taong may parehong kalagayan. Numero 17. Ikaw na. Humina ka ng malalim, sinubukang itumid ang iyong likod at patatagin ang iyong mga hakda. Bawat tapak sa malamig na sahig ay parang pagtapak sa basag na bote. Pumasok ka sa likod ng screen. Ang liwanag mula sa bintana ay nagdulot ng silaw sa puting tela sa harap mo. Dalawang tagapamahala, isang matanda at isang bata, ang naghihintay. Ang kanilang mga mata ay malamig at walang pakialam, tulad ng isang karpintero na sumusuri sa isang piraso ng kahoy. Hindi ka nila tiningnan bilang isang tao, kundi bilang isang bagay. Naramdaman mong umilit ang iyong pisngi. Isang pakiramdam ng kahihiyan na hindi mo pa naranasan ng umakyat sa iyong lalamunan. Gusto mo na lang magkulong, maglaho sa lugar na ito. Suminyas ang matandang tagapamahala na umikot, sinunod mo ito na paang makina. Naramdaman mo ang kanilang mga matang sinusuwi ka mula ulo hanggang paa. Bawat kurba, bawat pundada ng balat. Ano ang hinahanap nila? Isang balat. Isang masamang nunan. Kung isang depekto na kahit ikaw ay hindi mo alam. Pagkatapos, kuminto ang kanilang mga mata sa iyong mga bindi. Halos tumigil ang tibok ng iyong puso. Ang maliit na peklat sa iyong tuhod, isang alaala ng isang masiyang hapon, ay kita ngayon. Hindi ito malaki, kasing liit lang ng dulo ng iyong daliri, at kumupas na sa paglipas ng panahon, ngunit sa iyong mga mata ngayon, ito ay kasinlaki ng isang damis na hindi na mabubuha. Tinigil mo ang iyong hininga, naghihintay ng hatol. Niyumuko ang mas batang tagapamahana,
Tiningnan ito ng mas malapitan. Wala siyang sinabi, tumingin lang sa kasama niya. Isang bahagyang tango. Isang simpleng kilos na nagtataglay ng iyong kapalaran. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng tango na iyon. Pagtanggap o pagtanggan. Lumipas ang ilang segundo na parang isang siglo. Pagkatapos, nagsalita ang matandang tagapamahala. Ang boses ay walang emosyon. Sige na. Pumunta ka, sa kabilang dulo. Isang malalim na hinina ang pinangawalan mo. Nakapasa ka. Kahit papaano, sa unang yugto. Dumating ng pakiramdam ng ginhawa. Ngunit mabilis itong napalitan ng kawalan. Hindi ka masaya, pagod ka lang. Lumabas ka mula sa likod ng screen, pumunta sa sulok kung saan nagtitipon ng mga nakapasa. Naroon na rin si Aroo, ngumiti siya sa iyo ng isang mahinang ngiti. Tumango ka bilang tugon. Sa sandaling iyon, isang iyak ang narinig. Isang dalagang kalalabas lang mula sa likod ng screen. Basa ang mukha sa luha. Nakatayo doon si Mama Dang, malamig na iminasiwase ang kanyang kamay. Nalihinyo siya. Dalawang malalaking tagapamahala ang agad na lumapit, tinapan ng isa ang bibig ng dalaga, habang ang isa ay kinalagkad siya palabas ng pinto sa likod. Walang paliwanag, walang paumanhin. Ang dalaga ay basta na lang nawala, na parang hindi siya umiran. Nang eksenang iyon ay ikinagulat ng lahat. Muling bumalot ang takot. Napagtanto mo na sa lugar na ito, walang puwang para sa awa. Ang mga patakaran ay absoluto, at ang pag-aalis ay malupit at tahimik. Nagpatuloy ang pagsusuri. Dalawa pang dalaga ang inalis sa mga dahilang walang nakakaalam. Marahil dahil sa isang malaking balat, o medyo tabingi ang paglakad. Lahat ay nangyari sa katahimikan. Matapos ang bahaging wang, kayong mga natira, halos 80, ay dinalas sa isa pang silid. Mas maliit ito, at sa gitna ay may mahabang mesa. Sa bawat mesa ay may isang takur ng mainit na tsaa at isang maliit na tasa. Ang susunod na bahagi, muling nagsalita si Mama Dang. Ikakayong lalapit sa amin. Guminom ng isang lagok ng tsaa, at basahin ng isang tula. Nakikinggan namin ang inyong boses, at susuiin ang inyong hininga. Itinuro niya ang isang rolyo ng papel sa mesa. Ito ay para malaman kung may problema sa inyong lalamunan, at mas mahalaga, para malaman kung may kakaibang amoy ang inyong katawan. Pagkatapos uminom na mainit na tsaa, lahat ng amoy ay mas lalabas. Iyon pala ang layunin ng tsaa. Isang simpleng paraan, ngunit napaka-epektibo. Muli kang nagsimulang kabahan. Kahit na mahigpit kung sinunod ang dieta sa loob ng 3 araw, sino ang nakakaalam kung anong mga lihim ang itinatago ng iyong katawan? Hindi pa tapos ang paglilinis, at ang hindi nakikitang lambat ng Jen Shi Fang ay patuloy na humihigpit. Isang ilumapit ang mga dalaga. Ang malinaw ngunit nanginginig na tunog na pagbigkas ng tuna ay umalilongmaw, kasabay ng mahinang paghigop ng tsaa. Napakatahimik ng silid na maririnig mo ang paglunok ng katabi mo. Ang mga tagapamahala ay nakaupo sa likod ng mahabang mesa, ang kanilang mga taina ay nakatutok, ang kanilang mga mata ay hindi inaalis sa sinusuri. Hindi lang sila nakikinig, kundi bahagya rin sumisingot, sinusubukang manghuli ang anumang amoy. Nakita mo ang isang dalaga sa unahan mo, pagkatapos niyang magbasa, kumunot ang noo ng tagapamahala na malapit sa kanya at bahagyang yumapit. Agad na nanigas ang dalaga, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Sa kabutihang palad, pagkaraan ng ilang sandali, umayos ng upo ang tagapamahala at suminyas na pwede na siyang umalis. Ang buong proseso ay parang paglalakad sa alambre. Isang maliit na ihip ng pagdududa ay maaaring maghulog sa iyo sa bangig. Si Aroo na. Naganda ang kanyang boses, maninaw at malambot tulad ng seda. Ang tula ay naging buhay na buhay sa kanyang pagbigkas. Nihim kang natuwa para sa kanya. At totoo nga, lahat ng tagapamahala ay tila nasiyahan, bahagyang tumataho. Bumalik siya sa kanyang pwesto, at humila ng maluwag. Sunod, ito na. Lumapit ka, pilit na pinipigilan ang panginginig ng iyong mga tuhod.
Kinuha mo ang tasa ng tsaa, ang silaw nito ay nagpalabo sa iyong paningin. Uminom ka ng isang lagok, ang mainit na likido ay dumaloy sa iyong lalamunan, na parehong nagpakalma sa iyo at nagpaalala na malapit na ang pagsusuri sa amoy. Ibinaba mo ang tasa, tiningnan ang rolyo ng papel sa mesa. Ito ay isang tula tungkol sa taglagas, naglalarawan ng pagbagsak ng mga dahon. Humina ka ng malalim at sinimulang bigkasin. Ang iyong boses ay hindi espesyal, ngunit malinaw at buo ang bawat salita. Inubukan mong ituon ang iyong isip sa tula, kalimutan ang mga matang nakatingin sa iyo. Nang matapos ang huling taludton, pinigil mo ang iyong hininga, naghihintay. Si Mama Daong, na mula pa kanina ay walang reaksyon, ay biglang tumingin sa iyo. Anong pangalan mo? Tanong niya. Mama, ang pangalan ko po ay Linwan, sagot mo, pilit na pinipigilan ang panginginig ng iyong boses. Gumaho siya at iwinasiwas ang kamay. Sige na. Gumaan ang iyong pakiramdam habang bumabalik sa iyong pwesto, ngulit hindi pa man kumakalat ang saya ay nagkaproblema ang kasunod mo. Maganda ang kanyang mukha, ngunit nang magsalita siya, medyo garalgal ang tunog, marahil dahil sa kanyang punto. Agad na kumunot ang noo ng isang tagapamahala. Pagkatapos, tumayo ang isa pa, umikot sa dalaga at uminto. Paiamoy gamot ka. Sabi niya, may katiyakan sa boses. Natakot ang dalaga at iminasiwasa ang kamay. Mama, wala po. Ako po. Nagkaroon lang ng sinat ilang araw na ang nakalipas, pero magaling na po. Nahinang katawan, madaling magkasakit, hindi pwedeng maglingkod sa kamahalan, malamig na idineklara ni Mama Dang. Nalihingi siya. Iyon na naman ang dalawang salitang iyon, malupit at tiyak. Ang magandang dalaga ay hindi man lang nakahini ng awa bago kinalagtad, iwan ng isang bakanteng espasyo sa pila at isang mas malaking takot sa puso ng mga natira. Napagtanto mo, ang pagsusuing ito ay hindi lang naghahanap ng perpektong kagandahan, kundi parte na rin ng perpektong kalusugan. Isang katawang walang kapintasan mula loob hanggang labas. Sa wakas, natapos din ang bahaging Wen. Halos 10 pangdalaga ang inalis. Ang mga natira, kasama ka at si Roo, ay dinala sa isang mahabang pasilyo. Sa magkabilang panig ay may maliliit na silid na tinatakpan ng makakapal na kurtina. Ang harin dito ay mas tahimik at mas nakakatakot. Ito ang huling bahagi, umalinaw ang boses ni Mama Dang sa pasilyo. Isang pumasok sa isang silid. Kaloob, may 2 tagapamahala na magsusuri. Tandaan, kailangan ninyong makipagtulungan ng lubusan. Nanumang pagtutol ay ituturing na amin sa kasalanan. Pagkasabi nito, sumenyas siya sa isang tagapamahala na tawagin ang unang papasok. Ang kortina ay itinaas at agad na ibinabak, nilamon ang dalaga. Sa loob ay ganap na tahimik, walang tunog na lumalabas. Ang katahimikang ito ay mas nakakatakot kaysa sa mga iyak. Nagdulot ito sa iyong imahinasyon na lumikha ng mga nakakatakot na eksena sa likod ng kortina. Habang naghihintay, isang mas matandang tagapagsilbi, na nakasuot ng damit, lingkod, ang tahimik na naglakad sa pasilyo para kunin ang mga tasarang tsaang. Mukha siyang pagod, medyo kuba, at ang mga kamay ay puno ng kalyo. Nang dumaan siya sa tabi mo, bigla siyang natamba, at nahulog ang tray. Buti na lang at hindi nabasag ang mga tasa. Agad kang yumuko para tulungan siyang pulutin ang mga ito. Habang pareho kayong nakayuko, bahagya siyang tuminala, at may kakaiba sa kanyang tingin. Hindi ito malamig tulad ng mga tagapamahala, na ibahid dito ng awa. Pinulot niya ang isang tasa, at sa sandaling nagdikit ang inyong mga kamay sa ilalim ng mesa, naramdaman mong may isang malamig at matigas na bagay na ipinasok sa iyong palad. Nagulat ka at tuminala sa kanya. Tumiling lang siya ng bahagya, sumesenyas na manahimik ka. Kasabay nito, lumapit siya na parang nagpapasalamat, at bumulong ng napakabilis sa iyong taina. Ingat ka sa amoy ng jasmine. Ang iisang forinit ay madaling kainditan ng mga maya. Pagkasabi nito,
Tumayo siya, yumuko bilang pasasalamat, at mabilis na umalis dala ang tray, na parang walang nangyari. Nakatayo ka roon, hawak ang kakaibang bagay. Kumakabog ang iyong puso. Ano ang nangyari? Bahagya mong binuksan ang iyong palad, sapat para makita na isa itong maliit na silver na sukle, hugis balahibo ng phoenix. Imte lang ito, hindi isang mamahaling alahas. Ngunit ang babala. Ingat ka sa amoy ng yasmin. Ang yasmin ay isang pangkaraniwang pabango. Ang iisang phoenix, ay nadaling kainditan ng mga Maya. Ano ang ibig sabihin nitong, ikaw ba ang tinutukoy? Tumingin ka sa paligid. Ang ibang mga dalaga ay abala sa kanilang sariling tapat, walang nakapansin sa nangyari. Ngunit ang mga salita ng tagapagsilbi ay parang isang buto ng pagdududa na itinanin sa iyong isipan. Isang sabwatan. Hindi ba't lahat kayo dito ay pareho ang kalagayan? Habang nalilito ka sa iyong mga iniisip, itinaas ang kurtina ng silid sa harap mo. Numero 23. Ikaw na. Mabilis mong itinago ang suklay sa iyong manggas, humina ng malalim, pilit na pinapakalma ang iyong isipan. Ang huli at pinaka-nakakatakot na pagsusuri ay naghihintay sa iyo. Pumasok ka sa maliit na silid. Nang mabigat na kurtina ay bumagsak sa iyong likuran, ganap na humihiwalay sa iyo sa mundo sa labas. Ang espasyo sa loob ay simple. Mayroon lamang isang mababang kahoy na kama na may puting kumot, ang isang maliit na upuan sa sulok. Dalawang tagapamahala ang naghihintay. Ang isa ay nakita mo na kanina, ang isa naman ay bagong ngunit may parehong malamig na tingin. Walang bati, walang paliwanag. Itinuro lang ng matandang tagapamahala ang kama. Malinaw ang utos. Naramdaman mong natuyo ang iyong lalamunan. Ito na ang uling pagsubok. Ang pinaka-nakakatakot. Dahan mong hinubad ang natitirang manipis na saplot, pakiramdam mo'y ito mismo ang aalis ng iyong muling proteksyon. Lumampi ang malamig na hangin sa iyong balat, nagdulot ito ng panginginig. Umiga ka sa puting tela, naramdaman ang gaspang at lamig nito. Tumingin ka sa mga disenyo sa kisangi, sinusubukang ihiwalay ang iyong isip sa iyong katawan, iniisip na nasa ibang lugar ka, isang lugar na ligtas at mainit. Nagsimula ang pagsusuri. Hindi sila nagmamadali. Para silang mga bihasang manggagawa na sinusuri ang kanilang obra. Hinimulan ng isa ang iyong buhok, ipinasok ang kanyang magaspang na mga daliri sa bawat hibla, tinitingnan ng kapal at kinis. Ang isa naman ay nagsimula sa iyong mga paa, ninasahe ang bawat daliri, tiningnan kung sapat ang rosas at lambot ng iyong sako. Binaligtad ka nila, sinuri ang iyong likod, kung tuwid ba ang iyong gulugod, kung makinis ba ang iyong balak. Bawat dampi nila ay nagpapagulat sa iyo, ngunit hindi ka nangahas gumalaw, kinagat mo na lang ang iyong labi at tiniis. Nang katahimikan sa silid ay lalong nagpabigat sa lahat. Naririnig mo lang ang kaluskos ng kanilang mga damit, ang kanilang ritmikong paghina, at ang malakas na tibok ng iyong puso. Sa wakas, dumating sila sa pinakamahalagang bahagi. Kumuha ang isang tagapamahala ng isang pulang tela mula sa isang kahon. Nalam mo kung para saan iyon. Kahit handa na ang iyong isip, hindi mo napigilan ang pagtulo ng isang mainit na luha mula sa gilid ng iyong mata. Hindi ito luha ng pisikal na sakit, kundi ng kahihiyan at kawalan ng magawa. Sa kabutihang palad, mabilis itong natapos. Tiningnan ng tagapamahala ang tela, pagkatapos ay tumingin sa kasama niya, at bahagyang tumango. Isang malaking ginhawa ang bumalot sa iyo. Halos himatayin ka. Nakapasa ka. Napatunayan mo ang iyong kalinisan, kahit na ang kapalit ay ang iyong dignidad. Nagbihis ka na, sabi na walang emosyong boses. Nanginginig kang umupo, nagmamadaling magbihis. Nanginginig ang iyong mga kamay kaya't hirap kang isara ang isang butones. Nang lumabas ka mula sa impyernong silid na iyon, nasilo ka sa liwanag sa labas. Tila walang nagbago, ngunit alam mong ang tao sa loob mo ay nagbago na magpakailanman. Pagbalik sa tirahan ng mga dalaga,
iba na ang pakiramdam. Pahigit kalahati ang nawala. Ang malawak na silid ay naging maluwag at tahimik. Ang mga natira, tulad mo, ay pagod at piliro. Walang uusat. Tahimik lang na bumalik ang lahat sa kanilang kama, nagkulong na parang mga sugat ang hayop na dinidilaan ng sariling sugat. Naroon na rin si Aroo. Nakita kanya, namumugto ang mga mata pero may kislap ng saya. Nakapasa siya. Hindi ninyo kailangang magsalita, nagkatinginan lang kayo at sabay na humiga. Ninala ang hapunan, mga simpleng pagkain pa rin, ngunit walang ganang kumain. Ang buong araw ng pagpapahinap ay umubos ng lakas ng lahat. Nang dumating ang gabi, pumasok ang mga tagapagsilbi para sindihan ang mga ilaw at pagdala ng insenso. Kumalat ang amoy nito, na may epektong pampakalma. Ngunit sa sandaling iyon, isang batang tagapagsilbi ang nagdala ng isang kahon para kay Aroo. Binibinin Aroo, ito ay pinadala ng iyong pamilya, para daw makatulog ka ng mahimbing. Alata ang tuwa sa mukha ni Aroo. Nito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya na pag-alala mula sa labas simula nang pumasok sa palasyo. Binuksan niya ang kahon, sa loob ay isang supot ng pabango na maganda ang pagkakaborda. Isang matamis at kaakit. Akit na amoy ang agad na kumalat. Tinalo ang amoy ng insenso. Ang bango, sabi ni Aroo. Pamuel Jasrain, ang paborito ko. Masaya niyang inilagay ang supot sa maliit na mesa sa pagitan ng inlong mga kama. Tasmin. Ang silitang iyon ay paang isang alarma sa iyong isipan. Pagad mong naalala ang babala ng matandang tagapagsilbi at ang suklay na phoenix sa iyong manggas. Inlat ka sa amoy ng diyasay. Bigla kang napaupo, nakatitig sa supot ng pabango. Sa ilalim ng ilaw ng kandila, mukha itong maganda at hindi nakakapinsala. Ngunit may sinasabi sa iyo ang iyong kutob na may mali. Anong problema? Nanong ni Aroo, nang makita ang iyong reaksyon. Paano gagawin mo? Kasabihin mo ba? Makaisipin niyang naiinggit ka o nagdududa. Bukod pa rito, wala kang ebidensya. Ngunit kung mananahimik ka, paano kung may mangyari? Ang babalang iyon ay hindi maanging walang dahilan. Ang isang foining ay madaling nainggitan ng mga mayang. Posible kayang may nakakita sa iyong potensyal, o kay Aroo, at gustong gumawa ng masama. Tapos na ang pagsusuri sa katawan, ngunit wala pang opisyal na titulo. Nanumang pagkakamali sa mga susunod na araw, tulad ng biglaang allergy o pamumula ng balat, ay sapat na dahilan para maalis. Isang napakatuso at malupit na plano. Hindi ito pumapatay ng tao, ngunit pinapatay nito ang kinabukasan ng isang tao. Tiningnan mo si Aroo. Pagkatapos ay ang supot. Nagpasya kang kumilos. Sabi mo, pilit na ginagawang matural ang iyong boses. Ang bangong na, pero hindi ba medyo matapa? Biglang sumakit ang ulo ko. Ipinatong mo ang kamay sa iyong sentido, nagkunwaring nakakunot ang noo. Saka, sabi ng mga tagapamahala, kailangan nating panatilihing malinis ang katawan, bawal gumamit ng ibang pabango. Paano kung bukas ay suwiin ulit nila tayo? Nas mabuti ng inat, di ba? Makatuwiran ng sinabi mo, walang kamalay, malay si Aroo at sunod na tumango. Tama ka. Muntik ko nang makalimutan. Aalala lang siguro masyado ang pamilya ko. Malungkot niyang ibinalik ang supot sa kahon, at inilagay ang kahon sa ilalim ng kama. Nakahila ka ng maluwag, ngunit mabigat ang iyong puso. Sa gabing ito, pansamantalang mawala ang panganib. Ngunit alam mo mula ngayon, bawat hinina sa loob ng palasyong ito ay kailangang bayaran ng sukdulang pag-inat. Habang ikaw at ang iba pang mga natirang dalaga ay natutulog ng hindi mahimbing, puno ng pangamba, sa ibang bahagi ng Forbidden City, sa Hall of Mental Cultivation, ang mga kandila ay maliwanag pa rin. Nito ang puso ng imperyo, kung saan ang bawat desisyon ay maaaring makaapekto sa milyong buhay. Ang kapaligiran dito ay iba sa tensyon sa Jinshithang. Ito ay tahimik, marangal, at makapangyarihan.
Ang amoy ng sandawon at mamahaling tinta ay naghahalo, lumilikha ng amoy ng karunungan at kapangyarihan. Ang mainit na liwanag mula sa mga parol at mga perlas ay nagbibigay ng sapat na liwanag para magbasa ng hindi napapagod ng mata. Ito ang mundo ng mga lalaki, ng mga estratehiya at politikang. Sa malawak na mesa, isang lalaki ang tahimik na nakaupo. Nakasuot siya ng dilaw na kasutan. Ang mga gintong sinulid na nagbuburda ng dragon ay bahanyang nakikita sa ilalim ng ilaw. Siya ang anak ng langit, ang pinuno ng buong lupain. Hindi siya mukhang isang malayong Diyos, kundi isang lalaking pagod na sa mga problema. Nang kanyang noo ay malapad, ang kanyang mga mata ay malalim, naglalaman ng isang pagod na hindi kayang burahin na kapangyarihan. Dahan niyang tinatapik ng mesa, isang ugali kapag malalim ang iniisip. Sa harap niya ay hindi mga ulat tungkol sa militar o baha, kundi isang aklat na nakabalot sa pulang seda, na iniabot ng pinuno ng mga tagapagsilbi mula sa Jane Shifang. Ang aklat ay may magandang pangalan, listahan ng mga paunang napiling babae. Sa loob nito, naroon ang iyong kapalaran at ang halos 70 iba pang dalada na nakapasa sa manupit na pagsusuri. Ang punong tagapagsilbi ay nakatayo sa tabi, bahagyang nakayuko, hindi nangangahas umina ng malakas. Alam niya, hindi ito itinuturing ng emperador na maliit na bagay. Ang pagpili ng mga babae para sa palasyo ay hindi lamang para sa sariling kasiyahan, kundi isang mahalagang bahagi ng pagbalanse ng kapangyarihan sa korte. Ang mga babae sa palasyo, sa isang paraan, ay isang larangan ng digmaan na walang usok. Isang maliit na chessboard ng trono. Dahang binuklat ng emperador ang bawat pahina. Bawat pahina ay naglalaman ng impormasyon ng isang dalaga. Walang magagandang paglalarawan ng kagandahan. Lahat ay nakasulat ng maikli at malamig. Pangalan, edad, pinagmulan, pamilya. At ang pinakamahalaga, ang puna ng mga sumuri. Perpektong katawan. Walang kapintasan, malinaw na boses, mabangong hininga. Magandang tindig, mahusay na paglakad. Nang mga dalagang dumanas ng kahihiyan at takot para makuha ang mga komentong ito, ngayon ay mga walang buhay na salita na lamang sa papel. Mabilis na binasa ng emperador, ang kanyang mga mata ay hindi umihinto sa mga paglalarawan ng kagandahan. Mas binibigyan niya ng pansin ang hanay na pamilya. Anak ng General Lee sa hangganan. Ang pagtanggap sa kanya ay isang pagkilala sa kanilang pamilya, na magpapatibay sa kanilang katapatan. Pamangkin na punong ministro Chen, na may hawak ng mahalagang posisyon. Kailangan ng isang tao mula sa kanya sa palasyo para madaling makontrol. Isang binibini mula sa pamilya Zhao. Ang pinakamayamang mangangalakal ng asin. Ang pagtingin sa kanya ay magdudulot ng malaking donasyon sa kaban ng bayan. Para sa kanya, ang mga babaeng ito ay hindi mga maninibig, sila ay mga piyesa. Bawat dalaw ay dapat kalkulado. Naglalaro siya ng isang tahimik na laro, gamit ang kagandahan at pabor biyang mga piyesa, ang palasyo bilang chessboard, at ang gantimpala ay ang katatagan ng isang dinastiya. Pagkatapos, dumating siya sa iyong palina. Tinwan. 17 taong gulang. Anak ni Lin Zhong, isang mababang opisyal sa kabisera. Huminto ng bahagya ang mga mata ng emperador. Isang ordinaryong pamilya. Walang kapangyarihang milita, walang koneksyon sa politika, walang malahing yaman. Binasa niya ang puna ni Mamadang, magandang mukha, walang kapintasan na katawan. Nahinahon na boses. Mukhang tahimik at kontento. Bahagyang ngumiti ang emperador, isang ngiti halos hindi mahahalata. Sa isang gubat ng mga piyesang may politikal na intensyon, isang piyesang walang komplikadong background ay minsan isang kaluwagan. Ang isang tulad nito ay hindi magdadala ng problema mula sa pamilya, hindi hihingi ng balansi ng kapangyarihan, hindi sasali sa mga labanan. Siya ay magiging isang babae lamang, isang lugar kung saan makakahanap siya ng kaunting kapayapaan pagkatapos ng tensyon sa korte. Pinuha niya ang kanyang pulang panulat at daang binilugan ng iyong pangalan. Isang simpleng bilog, na idinuwis sa isang iglap, ngunit nagtakda ito ng buong buhay mo.
Ginawa niya rin ito sa pangalan ni Aro at sa halos 20 iba pa. Ang ilan ay pinili dahil sa pamilya, ng ilan dahil sa natatanging kagandahan, at ang ilan, tulad mo, dahil sa pagiging hindi mapanganib. Pagkatapos, isinara niya ang aklat at ibinigay sa punong tagapagsilbi. Sundin ang listahang ito ng mga napili, bigyan ng titulong daing at ilagay sa mga palasyo sa kanluran. Ng mga natira, bigyan ng mga regalo at pauwiin na yung gabi. Nawin ng lahat, ng tahimik. Nasusunod po. Magalang na tinanggap ng tagapagsilbi ang aklat, lihim na humahanga sa desisyon ng emperador. Sa loob lamang ng ilang minuto, napagpasyahan na niya ang kapalaan ng halos 100 babae. Umalis ang tagapagsilbi, kiniwan ang emperador na mag-isang. Inimas niya ang kanyang noong at kinuha ang isang ulat tungkol sa baha sa timog. Ang laro sa palasyo ay pansamantalang naayos na, oras nang bumalik sa laro ng buong bansa. Sa kanya, ang gabing ito ay isa lamang ordinaryong gabi. Hindi niya alam na sa ibang sulok ng palasyo, ang kanyang mga desisyon ay magdudulot ng mga alon, dala ang matinding saya at matinding nalamhati. Ang iyong tulog ay biglang naputo ng pagbukas ng pinto at ng nakakasilaw na ilaw ng mga parol. Nagising ka, malakas ang tibok ng iyong puso. Sa kalagitnaan ng gabi, isang grupo ng mga tagapagsilbi at tagapamahala ang pumasok, malamig at seryoso ang kanilang mga mukha. Hindi sila gumawa ng ingay, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na para gisingin ang lahat. Agad na naging tensyonado ang silid. Nanong nangyayari? Naisa na namang bigla ang pagsusuri. Isang matandang tagapagsilbi, na nakilala mong kanang kamay ng emperador. Ang lumapit, hawak ang isang rolyo ng dilaw na papel. Hindi siya nagsalita, binuklatlan niya ang papel. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ng mga pangalang babanggitin, ihanda agad ang inyong mga gamit, at sumunod sa amin. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Richard. Isang dalaga ang mahinang sumagot, nang nininig. Chen Yuyao. Opo. Hinman. Halos lumabas ang puso mo sa dibdib nang marinig ang iyong pangalan. Mahina kang sumagot, hindi makapaniwala. Napili ka. Nagkatapos ng lahat na kahihiyan at takot, napili ka. Nagpatuloy ang tagapagsilbi sa pagbasa ng 20 pangalan, kasama na si Aro. Tumingin siya sa iyo. Malaki ang mga mata, masaya at gulat. Nang matapos ang uling pangalan, ibinalik niya ang rolyo. Tumingin siya sa mga hindi natawag, na nakaupo sa kanilang kama, maputla sa pagkabigo. Nang mga natira, sabi niya, malamig pa rin, utos ng kamahalan. Bigyan ang bawat isa ng pilak at mga tela. Naghihintay na ang mga kawahi sa tangkahan para ihatid kayo pauwi ngayong gabi. Walang malakas na iyak. Panging mga pigil na hikbi. Minsan, ang sobrang sakit ay hindi na kayang iluha. Ang maalis ay isang kahihiyan na. Ang pauwiin sa gitna ng gabi, na parang mga ibinalit na produkto, ay mas malaking kahihiyan. Tiningnan mo ang mga mukhang pamilyar na ilang araw mo palang nakakasama, na yon ay magkakaiba na ang kapalaran. Naramdaman mo ang isang bahagyang saya. Ngunit agad itong napalitan ng awa at pagkakasala. Bakit ikaw at hindi sila? Ano ang mayroon ka na wala sila? Ngunit sa lugar na ito, walang puwang para sa mga ganoong tanong. Mayroon lamang pagpili at pag-aalis. Ikaw at ang mga napili ay nagmamadaling inayos ang inyong mga gamit. Pagkatapos, inilabas kayo. Ngunit hindi kayo dinalas sa magagarang palasyo tulad ng inyong inaasahan. Sa halip, dumaan kayo sa isang makitid at madilim na daan. Ang daan ay parang walang katapusan. Walang nangahas magtanong. Lahat ay tahimik na sumunod sa liwanag ng parol. Sa wakas, huminto kayo sa harap ng isang maliit at hihiwalay na gusali. Suminyas ang punong tagapagsilbi, at isa kayong ipinasok sa magkakahiwalay na silid. Ikaw na. Gitinulak ka sa isang halos madilim na silid. Sumara ang pinto sa likod mo. Inabot ng ilang segundo bago masanay ang iyong mga mata sa dilim.
Napansin mong may isang mesa at dalawang upuan lang. Sa mesa ay may isang parol, ngunit natatakan, sapat lang para makita ang isang malaking anino na nakaupo sa tapat mo. Ngunit hindi mo makita ang mukha. Umupo ka. Isang malalim at makapangyarihang boses ang narinig. Nagulat ka at mabilis na umupo. Kahit hindi mo makita, ramdam mo ang kapangyarihan mula sa kanya. Ikaw si Linwan. Kopo. Dino. Nakilala mo ang boses. Ito ang punong tagapagsilbi kanina. Nalam mo ba kung bakit ka napili? Ang biglaang tanong ay nagpagulo sa iyo. Paano mo ito sasagutin? Dahil maganda kang masyadong mayabang. Dahil sa pamilya ko. Walang malaking nagawa ang pamilya mo, humila ka ng malalim at pumili ng pinakaligtas na sagot. Dahil po ito sa aking kapalaran, at sa biyaya ng kamahalan. Natahimik ang tao sa dilim, tila sinusuri ang iyong sagot. Ano ang pinakamahalagang tungkulin ng isang babae sa palasyo? Isa na namang tanong. Nito ay hindi isang usapan, ito ay isang pagsusulit. Isang malupit na pagsubok sa pag-iisip. Ng buong pusong paglingkuran ng kamahalan, magbigay ng mga anak sa pamilyang imperial, at panatilihin ang kapayapaan sa palasyo. Maayos mong sagot, ito ang mga itinuro sa inyo. Ang iyong ama ay si Linjong, isang mababang opisyal. Kontento ba siya sa kanyang posisyon? Kinabahan ka? Isang tanong tungkol sa pamilya. Isang patibong. Kung sasabihin mong hindi siya kontento, ito ay sinyalis ng pagre-rebelde. Kung sasabihin mong kontento na siya, maaari itong ituring na kawalan ng ambisyon. Iuko ka. Ginoo, laging itinuturo ng aking ama na ang maglingkod sa korte ay isang malaking karangalan. Hindi po siyang naghahangad ng yaman o posisyon. Muling sa tahimikan. Naramdaman mo ang malamig na pawis sa iyong likod. Sa wakas. Nagsalita siya, hindi nagbago ang tono. Sige, lumabas ka na. 3 maikling salita. Walang papuri, walang puna. Naguguluhang tumayo ka at lumabas. Sa labas, nakita mo si Aroan ang iba pa na lumalabas din mula sa kanilang silid, lahat ay may parehong takot at pagkalito. Malinaw, lahat kayo ay dumaan sa parehong interogasyon. Hindi pala sapat ang makapasa sa pisikal na pagsusuri. Kailangan din ng palasyon na siguraduhin ang mga napili ay may malinis na background, kontentong pag-iisip, at lubos na katapatan. Hindi pa tapos ang paglilinis. May isa pang huling pagsubok, isang pagsubok na parehong pisikal at may bahid ng espiritual, na naghihintay sa inyo. Ang interogasyon sa dilim ay natapos ng biglaan tulad ng pagsisimula nito. Ikaw at ang iba pang mga dalaga ay inilabas mula sa madilim na lugar na iyon, lahat ay may itsura ng pagkalito at takot. Akala mo ay tapos na ang lahat ng pagsubok, ngunit hindi. Suminyas ang punong tagapagsilbi sa isa pang matandang babae na hindi mo pa nakikita para dalhin kayo. Ang babaeng ito ay matanda na, kuba, at mabagal maglakad, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Dinala niya kayo sa isang mas makitid at mas lumang pasilyo. Ang hangin dito ay may kakaibang amoy, isang pinaghalong sandalwood, lumang gamot, at amoy ng panahon, na parang pumapasok ka sa isang sinaunang templo. Sa wakas, huminto siya sa harap ng isang pabilog na pinto na may kurtinang kulay berde. Hinawi niya ito at sininyasan kayong pumasok. Iba ang silid na ito. Hindi ito malawak. Ngunit maganda ang ayos. Sa gitna, wala kang nakitang kama o mesa. Tanging isang malaking unan para sa pag-upuan, isang tansong insensaryo na naglalabas ng manipis na usok. Ang tanging ilaw ay mula sa 2 malalaking kandila, lumilikha ng isang mahiwagang kapaligiran. Tinaupo niya kayong lahat. Nang makaupo na, nagsalita siya, ang boses niya ay tuyo na parang kaluskos ng mga dahon. Nalagpasan ninyo ang pinakamahihirap na pagsubok. Isa na lang ang natitira. Ito ay hindi isang pagsusuri, kundi isang paghahanap ng tadhana.
Dahan siyang nagpatulol. Nayon sa mga kwento, ang isang babaeng may magandang kapalaran ay may espesyal na marka. Isang pulang nunal, na tinatawag na gumsya. Hindi ito tulad ng ordinaryong nunal, ang kulay nito ay matingkad na pula, tulad ng dugo. Sinasabing ito ang luha ng isang diwata, isang tanda ng suwerte, biyaya, at pagiging palaanakin. Ang isang babaeng may ganitong marka ay magdadala ng suwerte sa kanyang asawa at magkakaroon ng malulusog na anak. Ang kanyang mga salita ay konting pumasok sa iyong isipan. Pulang nunal. Ngayon mo lang ito narinig. Isang paniniwala ng mga tao, isang alamat, ay naging muling batayan para sa pagpili ng babae para sa emperador. Napaka-imposible, ngunit sa seryosong mukha ng matanda, alam mong hindi ito biro. Ngayon, sabi niya, kubarin ninyo ang inyong mga damit. Naku mismo ang magsusuri sa bawat isa. Hubad na naman. Ilang beses mo na itong ginawa ngayong araw. Tila manhid ka na sa kahihiyan. Sumunod kayo. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi natakot na makitaan ng depekto, kundi isang maliit na pag-asa. Maha naman mayroon kang isang maswerte manta na hindi mo napapansin. Hawak ng matanda ang isang maliit na magnifying glass at isa kayong nilapitan. Ang kanyang mga kilos ay banayad, ang kanyang mga mata ay naghahanap, hindi nang uhusga. Pang-una, wala. Umiling lang siya. Ang pangalawa, pangatlo, wala min. Halos 10 tao na ang dumaan, ngunit wala ni isa ang may martang. Ang pag-asa ay konting nauwi sa pagkabigo. Iaro na. Kumikit siya, mahigpit ang hawak sa kanyang mga kamay. Sinuri ng matanda ang kanyang likod, pagkatapos ang kanyang braso. Bigla. Napasabi siya ng Ginamit niya ang magnifying glass sa kanang balikat ni Ao. Noon, may isang maliit na nunal na kulay kape. Pulang. Hindi ito gumsya, sabi niya, ngunit isa rin itong maswerteng nunal. Nakahihila ng maluwag si Ao. Nakapasa siya. It's from na. Halos wala ka ng pag-asa. Alam mong wala kang pulang nunal. Sinimulan ng matanda ang pagsusuri mula sa iyong leeg. Itinaas niya ang iyong baba. Sinuri ang iyong baladat. Tinigil mo ang iyong hininga. Bigla, huminto ang kanyang mga daliri sa kaliwang bahagi ng iyong leeg. Tito, bulong niya. Inilapit niya ang magnifying glass. Halos tumigi ang iyong puso. Mayroon ba doon? Napakalabo, sabi niya, may pagdataka, pero nanditong na. Isang tudok na kasing liit ng karayom, nakatago sa ilalim ng balat. Kung hindi titingnang mabuti, hindi makikita. Tunay ng biyaya ng langit. Natulala ka. Isang pulang nunal. Mayroon ka nito na hindi mo man lang alang. Ang pakiramdam mo ay hindi saya, kundi pagkabigla. Ang iyong kapalaran, ang iyong kinabukasan, ay napagpasyahan ng isang tuldok na hindi mo pa nakikita. Lahat ng iyong pagtitiis, lahat ng iyong talino, ay hindi kasing halaga ng isang random na martak. Ang kawalan nito ng katwiran ay nagdurot sa iyo ng halong tawa at pait. Sa huli, 3 pang babae ang nakitaan ng Marta. Sa kabuuan, 6 lang kayo, kasama ka at si Aroo. Ang mga natira, kahit na nakapasa sa lahat ng mahihirap na pagsusuri, ay nabigo dahil lang sa isang nunal. Ang tadhana ay mapaglaro. Ng mga hindi napili ay tahimik na inalis. Walang paalang. Sila ay naglaho sa dilim, na parang alikabok na tinangay ng hangin. 6 na lang kayong natira. Ngunit walang masaya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Ang ginhawa ay napalitan ng isang pakiramdam ng kawalan at lungkot para sa mga umali. Dinala kayo ng matanda pabalik sa Jinshifa. Ngunit na yon, sa pangunahing silid, kung saan naghihintay ang punong tagapagsilbi. Sa mesa sa harap niya, nakalagay ang 6 na maliliit na plaka. Nawa ito sa pilak, na may magandang disenyo. Nang dulo ng bawat plaka ay may kulay belde. Narinig mo na ang tungkol dito. Ito ang green, faded plaque.
Ang playeng nagpapasya sa isang gabi ng pabor. Kimbolo ito ng pagiging isang babae ng emperador, kahit nasa pinakamababang anta. Latabi nito ay isang uukit. Tininglan ng punong tagapagsilbi ang inyong anim na mukha. Tayo ang mga mapalad. Mula ngayon, kayo ay magiging mga daing. Ng inyong mga pangalan, ay iuukit sa mga playeng ito. Ito ay isang karangalan, at isang responsibilidad. Sinimulan niyang basahin ang mga pangalan. Kapag tinawag ang isang pangalan, nalapit ang dalaga, at magsisimula ang ukit. Ang tunog ng metal sa pilak ay umalinaw mo. Kin. Ang tunog na iyon ay parang oras na dahang inuukit ang kapalaran ng ikang tao sa isang bagay. Shen Yuyao. Sa Hominjo. Bawat pangalan, bawat taghan. Nang si Aroona, medyo nanginginig siya. Iman. Nagulat ka lang marinig ang iyong pangalan. Lumapit ka, kumakabog ang puso. Luminin ka sa malamig na plaka. Sinimulan ng uukit ang kanyang trabaho. Nakita mong konting lumitaw ang iyong pangalan. Need. Word. Ang dalawang salitang ibinigay ng iyong mga magulang ng may pagmamahal, na yon ay nakaukit dito, isa na lang sa mahabang listahan ng mga babae ng emperador. Sa sandaling iyon, naramdaman mo ang isang nakakatakot na pagiging estrangyero. Tila hindi ikaw yun. Ikaw ay isang tagamasid lamang. Pinapanood ang iyong buhay na tinatatakan. Hindi ka na silinguman ng pamilya Lin. Ikaw na si Dai Nginwan, isang pangalan sa isang berdeng takang. Ang tagumpay na nakamit mo ay hindi nagdulot ng saya. Nagdulot ito ng isang malamig na katahimikan, isang malupit na pagkaunawa sa bago mong katayuan. Nang matapos ang anin na plaka, kumuha ng isa ang punong tagapagsilbi. Bawat gabi, sabi niya, ihahain ng mga tagapagsilbi ang mga pleling ito sa kamahalan. Kung itaob ng kamahalan ang plaka ng sinuman, siya ang pagsisilbihan sa gabing iyon. Huminto siya, matalas ang tinin. Kapag natanggap ang utos, kailangan ninyong maligo agad. Pagkatapos, walang isusuot, babalutin lang ang sarili sa isang makapal na kumot. Nadalhin kayo sa silid ng kamahalan. Tandaan, bawal gumalaw ng kusa. Bawal gumawa ng inay. Pagkatapos, ibabalik kayo. Ang buong proseso ay dapat tahimik at ayon sa plano. Nalinaw ba? Walang nangahas sumagot. Ang silid ay nabalot ng nakakatakot na katahimikan. Ang mga brutal na paglalarawan ay pumuksa sa anumang natitilang pangarap tungkol sa pag-ibig. Ang paglilingkod. Hindi ito isang pagtatagpo na puno ng pagmamahal, kundi isang proseso. Hindi ka darating sa kama ng hari ng nakabihis ng maganda. Nadalhin ka na parang isang bagay, nakabalot sa kumot, kuban at walang magawa. Ang kahihiyan ay hindi pa tapos, nagbago lang ito ng anyo. Tumingin ka kay Aroo at sa iba pa. Wala nang dugo sa kanilang mga mukha. Napagtanto nilang lahat na ang pintong pinasok nila ay hindi paraiso. Isa itong mas malaking hawla, mas maganda, ngunit mas manungkot at mas malupit. Ang plaka na may pangalan mo ay kumikinang sa ilalim ng kandila, ngunit sa iyong mga mata, ito ay malamig at mabigat na parang isa ang lapida. Ang silid ng Jinshikang ay nabalot sa isang nakakasakal na katahimkan. Ang aling na berdeng plaka ay nakalatag sa mesa, malanig na kumikinang. Ang mga salita ng punong tagapagsilbi ay umuulit, ulit sa iyong isipan, brutal at walang awa, inilalanta ng isang katotohanang mas masahol pa sa mga pisikal na pagsusuri. Ang karangalang nakamit ninyo ay isang tikit lamang pala sa ikang buhay kung saan hindi mo aari kahit ang sarili mong katawan. Ikaw ay ihahain na pa ang pagkain, dadalhin na parang isang bagay. Walang nangahas magsalita. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, iwinasiwas ng punong tagapagsilbi ang kanyang kamay. Sigit, ihatid niyo na ang mga binibini sa kanilang mga silid. Isang hanay ng mga tagapagsilbi ang pumasok para ihatid kayo. Ikaw at si Amoo ay magkasamang inihatid ng isang matandang tagapamahala.
Nang lumabas ka sa pinto ng Jinshithang, isang malamig na hangin ang umampas sa iyong muka, napangilig ka. Ang langit ay maitim, may ilang bituin. Ang daan ay mukhang kakaiba sa ilalim ng liwanag ng mga paron. Hindi ka na isang ordinaryong dalaga na naglalakad sa tako. Isa ka ng daing, isang maliit na amo sa malawak na palasyong ito. Ngunit wala kang naramdamang kapangyarihan, mas lalo ka lang naging maliit, at iisa sa gitna ng matataas na pider. Malayo ang daan patungo sa bago mong tirahan. Dumaan kayo sa malalawak na hardin at mahahabang pasilyo. Ang tunog ng inyong mga yapak ang tanging inay sa gabi. Minsan, nakikita mo ang mga anino ng mga guwardyang nagpapatrolya. Nang Forbidden City sa gabi ay hindi marangya. Bumabalik ito sa tunay nitong anyo, isang malaking labirinto, isang magandang kulungan. Sa wakas, huminto kayo sa harap ng isang magandang gusali. Sa tangkahan ay nakasabit ang isang plaka na may 3 salita, Changchangong. Ng palasyo ng walang hanggang tagsibol. Isang magandang pangalan, ngunit sa sitwasyong ito, parang isang panunuya. Si Daing Naroo ay sa silangang bahagi, si Dainglin naman ay sa kanluran. Dahil magkasama kayong napili, magkalapit kayo para maalagaan ang isa't isa, sabi ng tagapamahala, medyo nawala na ang lamig sa kanyang boset. Linala kanya sa iyong silid. Hindi ito malaki. Ngunit kumpara sa dati ninyong tilahan, langit at lupa ang pagkakaiba. Ang sahin ay makintab, ang mga muebles ay gawa sa magandang kahoy. May malaking kama, isang salamin, at isang upuan sa tabi ng bintana. Sa mesa, mayroon ng tsa at merienda. Lahat ay maayos, ngunit may isang malamig at walang buhay na pakiramdam. Binibini, ito na ang iyong magiging tahanan, sabi ng tagapamahala. May 2 tagapagsilbi at isang batang tagapagsilbi ng hari na itatalaga sa iyo. Sila ang magtuturo sa iyo ng mga alituntunin. Magpahila ka na. Pagkasabi nito, yumuko siya at tahimik na umalis. Sumara ang pinto. Iisa ka sa marangyang ngunit estrangyerong silid. Dahan kang lumapit sa kama, hinawakan ang malambot na kumot. Lumapit ka sa salamin. Tiningnan ang iyong refleksyon. Parerong mukha, parerong mga mata, ngunit bakit parang hindi mo nakilala? Ang babae sa salamin ay hindi na ikaw. Namatay na siya sa Jinshithang. Ang nakatayo dito ngayon ay si Dainglin, ika-100, daang babae ng emperador. Bigla mong naalala ang suklay na phoenix na ibinigay sa iyo. Inuha mo ito mula sa iyong manggas. Sa ilalim ng ilaw, ang maliit na suklay ay kumikinang ng may tahimik na katatagan. Ang iisang phoenix ay madaling kainditan ng mga maya. Muling umalinaw ang babala. Ang malupit na pagsusuri, iyon pala, ay ang simula pa lang. Ang tunay na laban, ang laban ng mga intriga, inggitan, at agaw ng pabor, ay ngayon palang magsisimula. Nakaligtas ka sa isang patibong dahil sa isang babala. Ngunit gaano karami pang patibong ang naghihintay. At sa susunod, magiging maswerte ka pa rin kaya. Tumingin ka sa bintanan. Ang liwalag ng buwan ay bumabagsak sa tahimik na hardin. Napantanto mo, mula ngayon, ang iyong buhay ay magiging tulad ng gabing ito. Tahimik, malamig, at puno ng mga hindi inaasahan dilin. Ang pagsusuwi sa kalusugan ay tapos na, ngunit ang pagsusuwit para mabuhay sa loob ng palasyong ito, ay nagsisimula pa lamang.